Napatigil ka na ba upang isipin na mayroong isang tahimik na sakit na nakakaapekto sa milyong mga tao sa buong mundo? Hindi ito isang sakit na tungkol sa mga gamot o ospital, at hindi rin ito dapat sa sertipiko ng medikal. Kung mayroong gamot para sa kanya, ang kanyang tagalikha ay maaaring maging bilyonaryo. Pinag-usapan ko ang tinatawag kong e-postponed life syndrome, isang kasamaan na nagpapasaya sa mga tao na patuloy sa hinaharap na parang magsisimula lamang ang totoong buhay bukas, sa susunod na linggo o ilang taon mula ngayon. Ganito. Iyon ay kapag ang isang tao ay umuulit sa kanyang sarili, ngayon mahirap, ngunit bukas magsisimula ako, kaunti lang at magbabago ang lahat, kapag natapos na ang proyektong ito, magpapahinga ako. Matapos akong makalikom ng pera, papayagan ko ang aking sarili na maging masaya. Kapag nawalan ka ng timbang, pumunta ako sa beach. Kapag lumipat ka, mapapabuti ang buhay. Lumipas ang mga taon, 1, 2, 10, at ang tao ay nagising sa isang araw, tumingin sa salamin at nakarating sa buong puting buhok, mga wrinkles, hindi gaanong lumalaban na katawan at ang parehong pangako. Ang buhay ay para sa ibang pagkakataon. Nakita ko ang dosenang mga kaso. At alam mo ba kung ano ang nakalulungkot? Hindi ito ang katotohanan na hindi nila nakuha ang lahat ng gusto nila. Ang pinakamasama ay hindi talaga sila nabubuhay. Nakilala ko ang isang tao na gumugol ng kanyang buhay na nagsasabing, maglalakbay ako kapag nagretiro ako. Nagtrabaho siya ng walang tigil, save, ipinagpaliban ang mga pangarap. Nang sa wakas ay nagretiro na siya, bumili siya ng mga stint para sa Italia. Inayos ang kanyang mga bag at sa bisperas ng biyahe, tumigil ang kanyang puso. Ito ay hindi lamang Italia na nawala siya, ito ang buong buhay na ginugol niya sa paghihintay sa sandaling iyon, hindi talaga nabubuhay. Ang isa pang halimbawa ay ang isang kapitbahay na nabuhay ng paulit-ulit, medyo mas maraming trabaho, at pagkatapos ay magkakaroon ako ng oras para sa pamilya. Lumaki ang mga bata na naghihintay, ang asawa din ang sa wakas ay lumingon siya. Ang kanyang mga anak ay mayroon ng sariling buhay at wala ng oras para sa kanya. Isang araw ay ipinagtapat niya sa akin na maihininga, nais kong ibigay sa kanila ang lahat, ngunit natapos ko na hindi nagbibigay ng pinakamahalaga, ang aking presensya. Ito ang paggana ng naantala na life syndrome. Sa palagay namin ang totoong buhay ay palaging nauna pagkatapos ng susunod na curve, sa susunod na buwan o sa susunod na taon. Ngunit hindi ito sapat dahil ang buhay ay hindi bukas, ngayon na. Mayroong karunungan ng mga Hudyo na nagsasabing malalim, ang oras ay hindi isang bagay na mayroon tayo, oras na tayo. Kapag ipinagpaliban natin ang buhay, talagang ipinagpaliban namin ang ating sarili, inilalagay ang ating sarili sa background, na parang sinabi natin, maghintay ka doon, tinawag kita pagdating. Tanging, maraming beses, kapag napagtanto natin, huli na. Ipinagtapat ko na nahulog na ako sa bitag na ito. Sa kabataan, naisip ko, ngayon oras na upang gumana, magdusa ng kaunti at pagkatapos ay itatuwid ang lahat. Nabuhay ako sa hinaharap, ngunit ang hinaharap ay isang ilusyon, umiiral lamang ito sa aming ulo. Ang katotohanan ay ang kasalukuyan. Isang araw, ang aking lolo, isang matalinong tao, ay nagsabi sa akin ng isang bagay na nagbago ng aking pananaw. Anak, palagi kang tumatakbo pagkatapos ng isang bagay, iniisip na ang kaligayahan ay nauna. Ngunit ang kaligayahan ay hindi bukas, narito. Kung hindi mo ito mahanap ngayon, hindi mo ito mahahanap. Ang mga salitang ito ay naitala sa akin. At ikaw, nag-iisip ka na ba, kaunti lang at pagkatapos ay magsisimula na akong mabuhay? Maaari mong sabihin, kapag natapos ko ang kolehiyo, malaya ako, kapag nagbago ka ng mga trabaho, aalagaan ko ang aking kalusugan, kapag may pera ako, maglakbay ako. Ngunit natapos na ang kolehiyo, lumitaw ang mga bagong responsibilidad, ang mga pagbabago sa trabaho, ngunit nagpapatuloy ang mga problema, dumating ang pera, ngunit kasama nito ang mga bagong account. Ang totoo ay walang perpektong sandali. Hindi kailanman magkakaroon ng isang araw kung gisingin mo ang lahat na nalutas, hindi magagawang kalusugan, buong bank account, mga alalahanin sa zero. Ang mga hamon ay palaging umiiral, ngunit hindi ito dahilan upang maghintay. Ang buhay ay walang draft. Hindi ka maaaring mabuhay ng isang bersyon ng pagsubok at pagkatapos ay sabihin, ngayon, sisimulan ko ang tamang paraan. Isa lang tayong pagkakataon. Ang ginagawa mo ngayon ay ang iyong buhay.
Kaya ang tanong na dapat mong tanungin sa iyong sarili ay, nabubuhay ako ngayon o naghihintay lang? Madalas nating iniisip na ang talagang pamumuhay ay nangangahulugang inabandona ang lahat at nilay sa Tibet o paglalakbay sa mundo. Maaaring maganda ito sa teorya, ngunit sa pagsasanay ito ay bihirang gumana. Ang totoong buhay ay hindi makatakas sa mga obligasyon, ngunit upang malaman kung paano naroroon sa mayroon na tayo. Noong ako ay 25, naisip ko rin, sa 1 taon o 2, sisimulan kong tamasahin ito. Nagtrabaho siya ng walang tigil, tumanggi na mag-imbita ng mga kaibigan, ipinagpaliban ang mga biyahe kasama ang kanyang pamilya. Kapag sa wakas ay nagkaroon ako ng oras at pera, napagtanto ko na marami sa mga kaibigan na iyon ay wala na sa paligid. Ang ilan ay lumipat, ang iba ay sumunod sa kanilang buhay, at ang oras na maaaring magkaroon ng paz. Sado kasama nila hindi na bumalik. Noon ay naintindihan ko, ang buhay ay hindi maaaring ipagpaliban dahil ang ipagkatapos ay hindi umiiral. Ang isa pang kaso na minarkahan sa akin ay ang isang kakilala na nangangarap na magsulat ng isang libro. Ito ay napakatalino, puno ng mga ideya, ngunit palagi kong sinabi, magsisimula ako kapag mayroon kang mas maraming oras, kung ang lahat ay perpekto. 20 taon na ang lumipas, at hindi man lang siya nagsulat ng isang linya. Ang sikreto. Ang perpektong sandali ay hindi sapat na kailangan naming lumikha nito. Mayroong isang kawikaan ng mga Hudyo na nagbubuod nito, kung hindi ako, kung sino. Kung hindi ngayon, kailan? Pumunta tayo sa mga praktikal na halimbawa. Nais mong malaman ang isang wika. Karamihan sa mga tao ay nagsasabi, ngayon hindi mo, mayroon akong trabaho, mga bata, 1,000 bagay. Kapag mayroon kang oras, magsimula. Ngunit ang oras ay hindi lumilitaw na nag-iisa. Ang solusyon. Magsimula ngayon, kahit na may 10 minuto sa isang araw, isang salita ng paisa-isa. Nais mo bang alagaan ang iyong sarili? Huwag maghintay para sa Lunes, sa susunod na buwan o bagong taon. Magsimula ngayon sa isang maliit na hakbang. Ang buhay ay gawa sa araw na mga pagpipilian, hindi mahusay na mga revolusyon. Ang mabuting balita ay ang sindrom na ito ay mailunas at mas simple kaysa sa tila. Nais malaman kung paano? Ang sagot ay upang maunawaan na ang buhay ay hindi isang sanaysay, ito ang piraso mismo. At ang entablado ay ngayon. Karamihan sa mga tao ay nag-iisip, sa pangalawang bulwagan nagsisimula akong tumakbo. Kapag tipunin mo ang perpektong plano ng kuryente, pagkatapos ay magbabago ako. Ngunit sabihin ko, tulad ng isang taong nakakita ng 12 ng mga Lunes na tulad nito, hindi ito gumana. Ang lihim ay upang magsimula ngayon. Ngayon, lumabas sa gabi at maglakad ng hindi bababa sa 20 minuto. Okay, hakbang na. Nais mo bang maging mas naroroon sa buhay ng pamilya? Ilang beses na akong narinig, ngayon ay abala ako sa trabaho, pagkatapos ay magkakaroon ako ng oras para sa mga bata. Ngunit ang mga bata ay lumaki, dumadaan ang oras, at biglang ang pagkatapos ay naging isang kina. Kilala ko ang isang tao na gumugol sa kanyang buong buhay na nagtatrabaho upang suportahan ang kanyang pamilya, ngunit bahagya siyang nakipag-usap sa kanya. Gumawa siya ng pera, ngunit isang araw ay napagtanto niya, maaari kong ibigay sa kanila ang lahat, mas mababa ang pagbabalik sa pagkabata na nawala sila. Kaya kung nais mong maging mas malapit sa mga nagmamahal, huwag maghintay. Tumawag ngayon, sabihin ang mga mabait na salita, magkasama sa parke. Ang mga ito ay maliit na kilos, ngunit ito ang ginagawa ng buhay. At bakit tayo ipagpaliban ng sobra? Dahil sa palagay namin ang buhay ay isang malaking kaganapan, kapag ikakasal ako, kapag bumili ka ng bahay, kapag nagretiro ka, magsisimula ang buhay. Ngunit ang katotohanan ay ang buhay ay hindi ang mga kaganapan. Ito ay ang maliit na hakbang na ginagawa namin araw-araw. Ito ay agahan, ang pag-uusap sa isang kaibigan, yakap ng isang anak, ang ngiti ng isang estranghero. Kung hindi natin natutong pahalagahan ang mga bagay na ito, hindi natin malalaman kung paano pahalagahan ang mga malalaki. Minsan tinanong ko ang isang matandang rabbi, ano ang lihim ng kaligayahan? Umiti siya at sumagot, tumigil sa paghihintay sa kaligayahan at mapagtanto na narito na siya. Kami ay masyadong abala upang makita siya. Kaya narito ang ibig kong sabihin, ang ihinto ang pagpapaliban ay hindi ibagsak ang lahat at umalis.
Natututo itong mabuhay ngayon, gumawa ng maliliit na hakbang ngayon. Nais mong magsulat ng isang libro. Sumulat ng isang pahina ngayon. Nais bang mawala ng timbang? Bumaba ka sa harap ng bus. Nais bang lapitan ang iyong mga anak? Sabihin ang mahal kita ngayon. Tila simple, ngunit mahirap dahil hinihila tayo ng ating isip sa hinaharap, hindi ngayon kung gayon balang araw. At sinasabi ko, balang araw di ay ang mapanganib na salita sa buhay, sapagkat halos palaging nagiging hindi. Upang makalabas sa siklo na ito, ang isang tanong ay sapat na, ano ang magagawa ko ngayon? Kahit na maliit, ngunit ngayon. Kapag nagsimula kang mabuhay ng ganito, ang buhay ay hindi na isang draft at nagiging tunay. At ang manghang, si Joy ay hindi darating bukas, kahit na isang taon mula ngayon, narito na siya. Dahil ang kagalakan ay hindi kapalaran, ito ang paraan. At hindi ko sinasabi iyon bilang isang master mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nagsasalita ako bilang isang tao na nabuhay ang ipinagpaliban na sindrom ng buhay na ito. Kung pinamamahalaan kong umalis, kaya mo. Ngunit kailangan nating magpasya. Hindi bukas, hindi sa Lunes today. Maraming tao ang magsasabi, okay, ngunit mayroon akong mga problema. Mga utang, trabaho, pamilya, kalusugan. Wala akong oras para sa kaligayahan. Makinig, hindi ko sinasabing huwag pansinin ang iyong mga responsibilidad o ngumiti sa lahat ng oras na parang walang mali. Sinasabi kong makahanap ng buhay sa loob ng mga problema. Gumagana ito. Maghanap ng kasiyahan sa iyong ginagawa. Mayroon ka bang pamilya? Pahalagahan ang mga ito kahit na sa mga mahihirap na araw. Mayroon ka bang kalusugan? Salamat sa iyong makahinga, maglakad, tingnan. Sapagkat ang mga kaibigan, ang kaligayahan ay hindi ang kawalan ng mga problema, ito ay ang kakayahang mabuhay sa kabila ng mga ito. Nakilala ko ang isang babae na gumugol ng mga taong may sakit, halos hindi umalis sa bahay. Ang kanyang buhay ay tila limitado, mahirap, ngunit palagi siyang umiti. Isang araw tinanong ko, saan dumating ang sobrang kagalakan? Sagot niya, nagagalak ako sa bawat araw dahil binigyan siya sa akin. Nakikita ko ang kalangitan sa bintana, pakinggan ang mga apo, tikman ang mansanas. Hindi ba maliit iyon? Sa sandaling iyon, naintindihan ko, ang buhay ay hindi kung ano ang mayroon tayo sa ibang pagkakataon. Iyon ang mayroon tayo ngayon. Ang naantala na life syndrome ay kapag sinabi natin, magsisimula ako mamaya. Ang gamot ay simple, start now. Isang maliit na hakbang. Hindi bukas, hindi sa Lunes, ngayon. Nais mong maging mas masaya? Maghanap ng 3 bagay na nagpapasalamat ka ngayon. Nais mong maging mas malapit sa mga nagmamahal? Tumawag sa isang taong nawawala ngayon. Gusto ng mga pagbabago. Gumawa ng isang hakbang kahit na minimal. At isa pang bagay, huwag matakot na magkamali. Maraming ipinagpaliban ang buhay sa pamamagitan ng pag-iisip, paano kung mali ito? Paano kung mabigo ako? Ngunit makinig, ang error ay buhay din nawawala ang karanasan. Walang seryoso. Ang seryosong bagay ay hindi upang magkamali, sapagkat nangangahulugan ito na hindi ito nabuhay. Upang mabuhay dahil sa takot na subukan ay kung paano tumawid sa buhay na may mga nakapikit na mata, at sa huli, mapagtanto na hindi mo pa nakita ang tanawin. Ang totoong karunungan ay hindi nakakakita ng isang perpektong pag-iral sapagkat wala ito. Niyakap nito ang buhay sa mga pagkadilim, mga hadlang at sorpresa. At ito ay kung saan darating ang pinakamahalagang payo. Itigil ang pagbabasa ng ilang sandali at ngayon gumawa ng isang bagay na konkreto para sa iyong buhay. Patayin ang screen na ito at hakbang, maliit ngunit tunay. Isulat ang unang linya ng aklat na iyon na nanirahan sa iyong ulo ng maraming taon. Huminto sa harap ng bus at maglakad, naramdaman ang hangin sa mukha. Sabihin sa mga nagmamahal na sila ay mahalaga. Bumili ng mga bulaklak na lagi mong hinahangaan sa florikultura dahil lang sa mag-enroll sa kursong iyon na ipinagpaliban para sa kakulangan ng oras. Makikita mo, hindi inaasahan ng buhay ang perpektong oras na magbago. Nagbabago ito kapag nagpasya ka na ngayon ang araw. Mga kaibigan, tandaan, ang buhay ay isang regalo, at bawat araw ay tulad ng isang maliit na pakete na inilalagay ng universo sa iyong mga kamay.
Nasa sa iyo na magpasya kung bubuksan ito ng mausisa o hayaan itong makaipon ng alikabok sa istante, naghihintay para sa isang tiperpektong sandali na hindi darating. Huwag bantayan. Magsimula ngayon. At kung ang ideyang ito ay sumasalamin sa iyo, gumawa ng isa pang hakbang ngayon. Mag-subscribe sa channel na ito dahil sa unahan ay darating ang maraming mga kwento, higit pang mga pagmumuni at praktikal na mga halimbawa upang mabago ang teorya sa pagkilos. Ang mga video na ito ay hindi lamang mapapanood, mabubuhay sila. At maniwala ka sa akin, nakita ko ito bilang tamang mga salita ay maaaring maging isang parola sa mga araw ng hamog, tulad ng isang araw na pinuntahan nila ako. Kaya mag-subscribe, iwanan ang iyong gusto at umasa sa mga komento. Ano ang magiging hakbang mo ngayon? Hindi bukas, hindi kapag huminahon ang mga bagay ngayon. Sapagkat ang mga gumawa ng unang hakbang ay nanalo na sa laban sa pagpapaliban ng buhay mismo. Upang isara, ibinabahagi ko ang mga salitang sinabi sa akin ng aking ama at naulitin ko ang aking sarili araw-araw. Ang lihim ng kaligayahan ay mabuhay na parang ito ang iyong unang araw at sa parehong oras na parang ito ang huli. Ito ang lahat ng kakanyahan. Salamat sa pagiging narito. Mabuhay ng hindi ipinagpaliban. At hanggang sa susunod na video.